Magandang umaga mga kapuso kapito. Muli ito po si Kuya Roger para magbigay ng demo about naman dun sa dribbling situation. Okay, ang dribble natin mababase yan sa OBR Article 24 page 29 at saka OBRI Article 24 page 47. Kung kailan po ba magsisimula yung dribble at kung kailan na matatapos yung dribble at ano po ba yung mga statement o scenario na makikita natin na legal play at hindi legal play. Okay? Ang definition po ng dribble, a dribble is the movement of a live ball posed by a player in control of the ball who throw, taps, roll, and bounce the ball on the court. Yan. Ngayon, sa Article 24.1.1, kailan lang magsisimula yung dribble? Okay, magsisimula ang dribble kapag yung player merong control ng live ball na bola, yan. Yun po yung sinabi. Bounce muna, yung normal na makikita natin, yung bounce. Yan. Yan. Yan po nagsisimula. Okay, yung dribble. Ano pa? Yan po magsisimula. Throw. Okay, hawak ng player yung bola, live ball, hawak. Yan, hawak niya yung bola, live ball sa loob ng playing court. Binato yung bola. Okay. Yan nagsisimula. Kinuha uli. Okay, ano pa? Roll. Okay. May hawak na live ball yung player, tapos pinagulong yung bola. Kinuha yung bola. Okay. Yan po yung mga umpisa ng dribble. Meron pa isa, yung tap. May control ng bola, live ball. Tapos pinapik yung bola, tap. Kinuha uli. Okay. Yan po nag-uumpisa yung mga dribble. Ngayon, kailan po matatapos yung dribble? Okay, once na yung ginawa ng player ay throw, taps, roll, bounce. Okay, for example ganito. Dribble, kahit na anong karaming dribble. Okay, hinawakan ng isa. Ulit. Dribble, hinawakan ng isa. O kaya, dalawang kamay. Doon na po matatapos yung dribble. Okay, doon naman sa taps. Okay, control ng live ball. Taps, kinuha yung bola, and dribble. Doon naman sa roll, hawak yung live ball, pinagulong yung bola, roll, kinuha yung bola, and dribble. Okay? Yan po yung kung kailan magsisimula at kung kailan matatapos yung dribble. Isa po, and dribble. Okay. And dribble. And dribble. Kaya pag nagsimula ka mag-dribble, natapos ka na mag-dribble, hindi ka na po uli pwedeng mag-dribble kasi matatawagan po tayo ng double. Okay? Ito po yung mga statement na makikita natin sa OBRI, Article 24, page 47. Article 24-1, nakalagay doon, it is not a dribble if a player deliberately throw the ball against either the opponent backboard or team-owned basket. Okay? Ito po yung scenario. Ibig sabihin, yung pong player na sinadyang ibato yung bola doon sa backboard, yan. Backboard nila o backboard ng kalaban, hindi po siya dribble. Okay? Legal play na po siya ngayon. For example, ganito. May dribble ako. Ganito ko yung bola, legal play. Hindi po kasi dribble yung pagbato ng bola sa board. Dati dribble po 'yan. Violation ngayon ginawang legal play. Ano pa? Wala naman akong dribble. Binato ko yung bola, same procedure, legal play. Dahil yung pagbato ng bola sa backboard is not a dribble. Yun po yung statement ng Article 24-1. Okay? Article 24-2. Okay, ibig sabihin yung demo natin, wala siyang dribble pero yung player deliberately throw the ball against the backboard. Tapos siya uli nakakuha. Okay, yan po yung 24-2. Ito naman po yun. Wala siyang dribble. Ito po yung mga pwedeng gawin. Wala pa akong dribble. Ako nakakuha ng live ball sa court. Wala akong dribble. Ako uli nakakuha. Lahat pwede kong gawin. Dribble, pasa, okay, tira.
hindi ko lang pwedeng gawin, hindi ako pwedeng mag-stay ng 3 consecutive 3 seconds, more than 3 seconds sa loob ng shaded area at hindi pwedeng maubos yung aming 24 seconds shot clock kasi matatawagan tayo ng shot clock violation. Okay? Yun po yung statement, interpretation ng 24-2. 24-3 naman po, nakalagay naman doon na tapos naman siya mag-dribble, same scenario. Tapos na siya mag-dribble, yung bola deliberately throw the backboard. Okay, tapos na po siya mag-dribble. Ibig sabihin, galing po ako sa dribble, sinadya kong ibato yung bola sa backboard. Okay. Legal play. Pababawasan po ng isa. Ang pwede lang gawin, tira, pasa, hindi na po siya pwedeng mag-dribble. Dahil pag dribble po siya, ay matatawagan po siya ng double. O kaya pag nag-stay ng 3 seconds, more than 3 seconds, 3 seconds. O kaya naubos yung 24 shot clock violation yung magiging kaso niya. Yun po yung statement at interpretation po ng Article 24-3. Okay, 24-4. Okay, ito naman yung ball miss the ring. Yan, yung dinemo natin nung nakaraan. Pag ball miss the ring, okay, may dribble o wala. May dribble o wala ka. May dribble, tinira, tapos pag nakakuha, legal play. Walang dribble, tinira, kapos, ikaw nakakuha, legal play. Bakit po legal play? Okay, according sa Article 14 ng OBRI, tapos na po yung control of the ball. Ibig sabihin, pag tapos na yung control of the ball, pag ginamitan mo ng legal attempt o legal shot kasi yung bola na wala na sa kamay mo, anybody's ball. Kaya kung ikaw ulit nakakuha, pwede mong gawin dribble, pasa, tira, huwag lang tayo abutin ng more than 3 seconds at saka 24 seconds violation, maubos yung ating shot clock. Okay? 24-5. Okay. 24-5, Article 24-5. Ito naman yung player na galing sa dribble tapos huminto, nagkaroon ng touch sa flooring ng court na hindi gumagalaw yung pivot foot. For example, dribble siya, tapos mag-dribble, ngayon napadapa. Yan, napadapa. Napaupo pala, pahawak, napapa. Okay. Legal play. Ano pa? Dribble, tapos na mag-dribble, hindi gumagalaw yung pivot foot, nagkaroon ng toes, na hindi umaalis yung pivot. Okay. Legal play po yan. Okay? Article 24-6. Example, si A1, nag-umpisa ng dribble. Pero yung bola, pinauna niya dun sa opponent, sa kalaban. Ano pa? O kaya binato niya ng medyo malayo yung bola. Tapos tsaka siya ng dribble. Okay, legal play. For example, ganito. Wala pa akong dribble. Pinauna ko yung bola dun sa unahan. Sa kalaban ko. Tapos nag-start ng dribble. Legal play. Legal play po siya. Okay? Article 24-7. Ganun pa rin. Tapos na yung player tapos na mag-dribble. Yung 24-7 naman example, ito yung player na deliberately. Okay, binato niya yung bola sa paa ng player. For example, kuya, tayo ka. Bilis, ito ka. Okay. Yan ka na, talikod ka. Okay. For example, ito yun tapos na siya mag-dribble. Yung player na may dala ng bola, dribble ako. Tapos na ako mag-dribble, binito ko yung legs, ako kumuha, ito legal play pa. Pero pag dribble mo, double. Kailan siya magiging legal? Wala siyang dribble, binito niya ron, at siya kumuha, pwedeng i-dribble. Okay? Thank you kaya. Yan po yung definition ng dribble natin. Pero meron po tayong dalawang klase ng dribble. Yung po ay kung tawagin ay double at saka illegal dribble. Okay? Ang isang violation natin sa illegal dribble ay yung carrying the ball.
Okay, yung kamay ng player, hindi pwedeng i-place o ipwesto doon sa ilalim ng bola at i-dribble ulit. Okay, violation po yan. Okay, pwede po yan ganito. Dribble, nag-rest, okay lang, pero huwag mo i-dribble. Kasi pag dribble ka, ilagay mo sa ilalim, at i-dribble mo ulit, carrying the ball. Okay, ano pa yung isang illegal dribble natin? Yan naman po yung double. Okay, ito po, double natin. Dribble, natapos na mag-dribble, okay. Fumble o kaya fumbling the ball, okay, pwedeng kunin, pwedeng lapitan, wag lang i-dribble. Kasi pag ni-dribble, double. Okay, wala naman siyang dribble, walang dribble, nalaglag yung bola, pwedeng lapitan, pwedeng kunin, pwedeng i-dribble. Kasi fumble is not a dribble. Isang dribble pa lang yan. Nalaglag yung bola, matapos ka na mag-dribble, nalaglag yung bola, hindi mo sinasadya, pwedeng kunin, pwedeng lapitan, wag lang i-dribble kasi magiging double na po siya. Okay? Yun po yung senaryo natin sa carrying the ball at saka double. Okay mga kapuso, mga kapito, muli kung may mga pagkukulang at saka po na, kayo na pong bahala. Magpuna, tumatanggap tayo ng alamang komento mula sa iba para maging biyaya tayo sa isa't isa at maging aral sa isa't isa. Muli po, ito po si Kuya Roger. Thank you!